Huwag mo kong pakainin ng lumot. Ano ba akala mo sa akin? Ako na lang, para walang away. Ngayon natin malalaman. Gon! Baka magrevolusyon ang tiyan mo. Alam ni Gon kung kaya na kay Sikmura ang pagkain o hindi. Ano, pangit ba lasa? Huwag kang mayak. Pwede mo pang iluwa. Kung ganun, masarap. Hindi rin. Sabihin mo na kasi! Masarap ba yung kinakain mo? Hindi, sumagot ka! Wala pa kasi ako nalalasahan na tulad nito eh. Kaya ang masasabi ko lang ay kakaibang kanyang lasa. Hindi na ako natatawa kung nalilito siya sa lasa. Dahil yan ay nakuha ko sa sungay ng isang malaking oso na matatagpuan lamang sa kabundukan ng Laro sa Latian ng Numere. Kakaunti na lamang sa lahi nilang natitira. Bata, alam mo ba yan ang pinakabihirang putahe na kinababaliwan ng lahat ng mga gourmet hunters sa buong mundo? Kaya niyang patunayan na siya nga ang pinakamagaling na gourmet hunter. Teka lang sandali. Ang sabi niya pinuntahan niya yung Latian, hindi ba doon naubos ang halos kalahati ng mga aplikanteng kasabay natin? At hindi lang yan, nakabalik siya dito sa loob lamang ng isang oras na wala man lang gasgas. Medyo mahusay siya, ha? Ngayon, meron na ba kayong ideya tungkol sa mga gourmet hunter? Kailangan kong matikman ulit para masabi ko kung anong lasa. Tumigil ka na nga nakakakain dyan, bata! Baka hindi mo alam kung gaano kahalaga yan! Wala akong pakailan kung paano kahalaga yan. Pagdating sa pagkain, ang inisip ko lang ay malagyan ng aking sikmura. Ang mga gourmet hunter na tulad mo masyadong maarte sa panlasa ay nag-aaksiyalaman ng panahon at ginagamit ang pagiging hunter. Wala pala talagang kasing kitid ang isipan mo. Ano sabi mo? Kahit na sino sabi na hindi makapapayag ay babagsak mo ng ganun-ganun lang. Manda kang babae ka. Matapos ito ay kakalad ka rin kita papunta sa mga tagapamahala at sasabihin ko sa kanyang wala kayong karapatan dito. Gawin mo kung anong gusto mo. Bigil ka babae. Ikaw? Itinatago ko palang lakas. Siguradong magiging masaya to. Kaya umanda ka. Buhara, huwag ka makialam dahil laban ko ito. Kung ganon... Ipagpipilitan mong sarili mo para mag-isang blacklist hunter? Huwag mo nga akong patawanin. Pwede ba itigil mo ng kalokohan mo? Ang pinaka-importante sa lahat ay meron kang kakayahan sa pakikipaglaban. Panindigan mo ang pagiging hunter at masasanay ka rin dito. Miss Mensch, itigil mo na yan. Sa ngayon ay nasisiguro kung wala na magdududa sa iyong kakayahan bilang tagapagbigay ng pagsusulit. Kaya lamang ay hindi na kita maintindihan. Alam kong wala akong karapatan na magsalita sa iyo tungkol sa pagsusulit, pero... Tumigil ka na nga dyan! Kahit sino pa ang makialam ay hindi ko na mababago ang desisyon ko sa pagsusulit na ito. Tignan mo, hindi lamang simpleng lakas ng pangangatwa ng gusto kong makita sa binibigay kong pagsusulit sa kanila. Ang gusto kong malaman ay kung meron silang sapat na lakas na loob para humarap sa kahit anong kalaban. Pero Miss Mensch, masyado ko naman yata mahigpit kung wala kayo papasa sa kanila ni isa. Ha? Ayun, yun. Tingnan mo nga naman. Yan ay... Ang simula ng Hunter Association, oh! At tagapagbigay ng hatol. Ha? Mr. Chairman! Siguradong pagtutol ang dahilan ng pagpunta niya dito. Teka, sino naman yung matandang yan? Tinawag siya ni Mesh na Mr. Chairman. Ibig sabihin, napakataas naman ng tinalon niya. Ibang klase. Tama ka. Napakatibay ng buto niya sa binti. Matagal na panahon na rin, Chairman Netero. Siya yun, siya ba? Mr. Chairman ng Hunter Association. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lupuan ng Hunter Exam. Talaga siyang pinakamagaling. Nakita mo naman, hindi ba?
Ako ang pinakamataas sa lahat ng miyembro ng Hunter Association. Ako ang namamahala kapag gumugulo na ang sitwasyon, katulad ngayon. Hindi ba binipining... Ha? Opo! Tingnan niyo mabuti. Mukhang kinakabahan ngayon si Mensch. Patunay lamang na importante talaga ang taong yan. Sa madaling salita, ang matandang yan ang magiging tagapagtanggol ng mga aplikante. Gusto mo mapatunayan kung talaga meron silang sapat na lakas ng loob para humanap sa kahit na anong uri ng kalaban. Tama ba sinabi ko, Binibini? Tama po yun. Ang pagtutol ko ay hanggang doon na lang. Dahil sa ganung layunin palagay ko ay nabibigyan ko sila ng mas mahirap at mas nararapat na uri ng pagsusulit. Yun ang iyong palagay. Ang mga aplikanting ito ay pinag-aralan mo lamang doon sa bagay na yun. Pagkatapos umabot ka na kagad sa konklusyon, sa madaling salita ang konklusyon mo ay wala sa kanila nararapat. Hindi. Dahil ang iba po sa kanya ay masyadong minamalit ang mga Gourmet Hunter. Hindi ako nakapagpigil. Noong oras na yun ay mayroon ding nagbunyag ng formula sa lahat ng mga kalok sa pagsusulit kaya nainis ako. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili at yun ang naging desisyon ko.